Sa ilang bahagi ng bansa, may mga batang hindi pa man nakakapagtapos sa paaralan, ikinakasal na. Sabi ng ilan, tradisyon, pero para sa iba, ito ay anyo ng paglabag sa karapatan ng kabataan. Ito ang mukha ng child marriage o sa ilang lugar, tinatawag na kawing. Sa Lutayan Sultan Kudarat, may magkasintahang tinawag nating Princess at Kiko. Hindi sila tunay na pangalan, pero totoo ang kwento. Nabuntis si Princess sa edad na 16 at dahil bawal sa Islam ang pagbubuntis ng walang kasal, agad silang ipinakasal. Ayon sa United Nations, child marriage ay ang pag-iisang dibdib ng isa o parehong partido na wala pang 18, maaring pinilit o voluntaryo kuno, pero ang tanong, kaya ba talaga nilang magdesisyon ng maayos at ganap? Isa sa mga dahilan, kahirapan. Maraming magulang ang naniniwalang kapag naikasal ang anak, isa na itong bibig na mababawasan sa bahay, parang solusyon. Pero sa totoo, mas malaking problema ang dala. Sa mga Muslim communities gaya sa Mindanao, tinatawag itong kawing. May ilan pa ring naniniwala na ito ay bahaging pananampalataya. Ngunit marami ring liderong Islamiko ang nagsasabing dapat iwasan ito, sapagkat wala sa relihiyon ang pananakit sa kinabukasan ng kabataan. Sa ilang kaso, may tinatawag na dowry. Halimbawa, 30,000 piso, katumbas daw ng kasal. Pero sa likod ng perang iyon, isang batang babae ang nawalan ng karapatang pumili ng sariling landas. Kapag ikinasal na ang babae, madalas tigil eskwela, natitigil ang pag-asa, natitigil ang mga pangarap. Dahil sa maagang responsibilidad, nalilibing ang posibilidad ng mas magandang kinabukasan. Noong 2022, nilagdaan ng Republic Act 11596 o an act prohibiting child marriage. Ibig sabihin na pag nasa batas sa magpakasal o mag-ayos ng kasal sa menor de edad, mabigat ang parusa. Pero ang tanong, epektibo nga ba? Sa ilang lugar, patago pa rin ang seremonya. Walang dokumento, walang record, pero tuloy ang kasal. Masalimuot ang laban kapag ang kalaban ay tradisyong nakasanayan na ng komunidad. Hindi lang katawan ang naaapektuhan, pati isipan. Maraming batang asawa ang nakakaranas ng depresyon, takot at kawalan ng kontrol, para bang tinanggalan sila ng boses sa sarili nilang kwento. Ayon sa World Health Organization, ang pagbubuntis sa murang edad ay may mataas sa panganib ng komplikasyon. Ang katawan ng batang babae hindi pa handa at kadalasan nauuwi ito sa panganganak na delikato o kamatayan. Kapag maaga ang kasal, maaga ring humihinto sa pag-aaral. At kapag huminto sa pag-aaral, limitado na ang oportunidad sa trabaho. Ang resulta, patuloy na siklo ng kahirapan mula magulang hanggang anak. Ironically, kahit napilitan, madalas sila pa rin ang hinuhusgahan. Sayang, malandi, maaga kasi. Ngunit bihira nating marinig ang sisi sa sistemang nagdulak sa kanila. Marami ang nakakaalam, pero kakaunti ang nagsasalita. Takot sa hiya, sa komunidad, sa pamilya. Kaya't ang mga batang tulad ni Princess napipilitang manahimik sa sariling karanasan. Mahalaga ang boses ng mga imam, elders at barangay leaders. Sila ang maaaring maging tulay ng batas at kultura upang ang tradisyon ay mapanatili pero hindi sa kapinsalaan ng kabataan.
Kailangan ng mas konkretong aksyon, livelihood programs, education campaigns at support systems. Hindi sapat ang batas kung walang kaakibat na pangunawa at tulong. Unti-unti, may pagbabago. Mas maraming kabataan ngayon ang natututong magsalita, tumanggi at pumili ng sarili nilang kinabukasan. At sa bawat batang natututong tumindig, isang tradisyon ang nababago. Ang kwento ni na Princess at Kiko ay hindi tungkol sa pag-ibig. Ito ay babala na ang pag-ibig, kung ipipilit ng wala sa oras, nagiging tanikala. Ang tunay na pag-ibig ay marunong maghintay.